Hello guys, welcome back muli sa aking channel. Guys, gagawa na naman ako ng panibagong vlog at sasagutin ko po yung nag-message doon sa aking isang video doon sa Saudi End of Service Benefits plus 42 days vacation pay Sisal TV. Ito po yung sales, ito po yung dito po siya dito po siya nag-message. Okay, dito po siya nag-message. Ayan, sa video niyan. Sa years of final exit, magkano kaya yun sa basic salary. Yun po, makikita nyo po sa aking video. Yung message niya, ito po, basahin po natin yung message niya po. Ito po, basic niya. Yung, ano niya. Basahin po natin yung message niya. Automatic na po yun, sir. 21 days po kahit nagbakasyon ka na after 2 years. Kasali pa rin yun sa calculation kahit nagbakasyon ka na. Yung pang message niya. Yung isa pa po, nag-message po din siya. Isa pa. Ito po. May isa pa po siya nag-message. Ito po, isa niya. Automatic na po yun, sir. 21 days po kahit magbakasyon. After 2 years. Kasali pa rin ba yun? Isa lang ba? Isa lang ang ano niya, message niya. Yan po. Yung 21 days po, every year kasali po ka yun. Ayun. Yung 21 days po, every year kasali pa po yun kahit nagbakasyon ka na sa after 2 years. Okay. Yung pang ano niya, message niya po. May tinatanong niya. Hello guys. Ito po yung sagot ko doon sa message niya. Pag hindi ka po talaga nagbakasyon sa loob ng 2 taon, buo yung ano mo, yung vacation na yon. Di ba may pinagmahan po tayo sa Pilipinas, 21 days in a year. Sa isang taon may 21 days tayo. Pag yun po natin, hindi natin yun nagalaw. Pag hindi po tayo nagbakasyon sa loob ng 2 taon, nandoon lang po yun sa inyo. Naka-stack lang po siya. Hindi po yung magagalaw. Pag nag-exit po kayo, makukuha nyo po yun ng buo. Yung 21 na yun na sa loob ng 2 taon, 42 days po yun. Makukuha nyo. Pero po, pag nagbakasyon po kayo, mababawasan po yun. Hindi na po yun masasabi nyo na automatic. Hindi, bawas po yun. Kasi nagbakasyon ka po eh. Halimbawa, nagbakasyon ka ng 21 days. Hindi may 21 days kapag natitira. Kung halimbawa nagbakasyon ka ng 30 days, kung ilan man ang makukuha mo sa loob ng 2 taon ng 42 days na yon, kung ilan pa ang makukuha nyo, yun po ang magagamit nyo. Kasi yan ang pinaka-vacation money nyo. Ibibigay po yun. Kung nag-file po kayo ng 30 days, yung 30 days na yun, yun ang babayaran. Maaawas po yun doon sa 2 taon ninyo ng 42 days. Mababawas po yun. Kasi yun ang magiging money nyo. Magiging vacation money nyo. Kasi ang tanong niya, hindi po yung nagbakasyon na po kayo, tapos may isip mo, buo pa rin, nandoon pa rin yung vacation money mo, ay yung vacation days mo. Hindi po. Kasi nagbakasyon po kayo ng 2 taon, sa loob ng 2 taon mo, nagbakasyon kayo eh. Hindi na po yung buo. Mabawas na po yun. Kasi ibibigay naman niya po, pag bakasyon niyo po, ibibigay naman niyan po eh, yung vacation money niyo. Hindi na po yun. Paano yung mabubuo niyo po yun? Hindi na po. Kung gusto niyo po yung mabuo po yun, mag-amped salary po kayo. Mag-amped vacation po kayo. Ibig sabihin, amped vacation, yung 42 days na yun, hindi mabagalaw yun, hindi magbabawasan yun. Nandoon po yun. Pero pag nagbakasyon kayo, yun, makakasama po ko yun doon sa vacation, sa pag-exit nyo, makakasama doon sa benefits nyo, doon sa end of service plus yung vacation money nyo. Yung 42 days na 21 days na yun sa bawat taon. Yun po. Kasi, siyempre, pag hindi kayo nagbakasyon, totally, makukuha nyo ng buo yun. Pag nagbakasyon kayo, makukuha nyo doon sa vacation money. Kasi magkakaroon kayo ng vacation money. Doon nga kukunin yun sa 42 days nyo. Di ba po? Kaya po maintindihan nyo. Kasi pag hindi kayo nagbakasyon, may 42 days po kayo. Pag-exit kayo, makukuha nyo ang buo yun. Pero pag nag-renew po kayo, ito po, pag nag-renew po kayo ng kontrata,
Siyempre, may 42 days na kayo. Pag nag-renew kayo, sabay nagbakasyon kayo, ang ibig sabihin ay matitira nyo po doon sa unang kontrata nyo na 2 taon. Pag nag-renew po kayo, pag natapos nyo ulit yung 2 taon, madadagdag po yun. Basta tandaan nyo po, lagi kayo may 42, 41 days, ay 21 days sa loob ng 1 taon. Pag hindi nyo lang po magagamit yon, pag hindi nyo po magamit yun sa inyong pagbabakasyon, yun po makukuha ng buo yun. Pag nagbakasyon po kayo after 2 years at ilan man ang magamit ninyo, mababawas po yun doon sa 21 days na yun babawat taon. Sana naintindihan nyo. Kasi baka iniisip ng iba, kahit ka nagbakasyon, hindi mababawasan yon. Hindi po, bawas po yun. Kasi iniisip, oy, magbabakasyon ako ng 30 days, may natitira pa, kasi hindi naman magagalaw yung vacation, yung 21 days ko sa bawat taon. Magagalaw po yun. Hindi lang magagalaw yun. Kung mag-exit na po kayo, mabubuo nyo yung makukuha. Ganun po yun. Kasi iba po nalilito. Magbabakasyon. Tapos isipin nila, mayroon pa akong 21 days at 42 days kasi may ganito pa akong days kasi nga hindi ako nagbakasyon. Hindi ko alam kung ano bang dapat maintindihan nyo yung mga ganon. Sa pag nagbakasyon po kayo, totally po, bawas yun, yung 42 days yun sa bawat taon, bawat kontrata ninyo. Huwag yung iisipin na hindi nababawasan yun. Sino po nagsabi sa inyo, pag may nagsasabi po sa inyo na magbakasyon ka boy, after 2 years mo, kasi may 21 days. Kasi nga, kaya nga sinabi sa bawat kontrata natin, may 21 days. Yun ang magiging money mo pag nagbakasyon ka. Yun lang kasiguraduhan yun, may money ka. Kaysa yung sasabihin mo, babakasyon ako, hindi naman magagalaw yung vacation, 21, 22, 42 days ko. Hindi po. Magagalaw po yun. Tandaan natin yun. Kasi saan, isipin mo, pag hindi nagalaw yun, saan nyo kukunin yung vacation money nyo? Sige po. Imagine niyo po, ang employer ba papayag yung ganon? Babakasyon ka ng 30 days, halimbawa 30 days ng bakasyon mo, tapos hindi man lang magagalaw yung 42 days mo? Wala pong ganyong kumpanya. Pag hindi kayo nagbakasyon at final exit na kayo, yun po, kung anong mga natitira ninyo ng mga vacation days nyo sa bawat kontrata, makukuha mo po yung pagtapos na ng iyong pag nag-exit ka na. Pero po, pag naka-5 taon ka o 6 na taon, iba na po ang computation nun ng inyong, yung sinasabi nyo ng 21 days na yan, magbabago po yung computation na yan. Hindi yan laging 21 days. Pag nakalampas ka po ng 5 years 5 years above, magiging 30 days na po yan. Hindi na 21 days, 30 days na po. Yun ang ibig sabihin. Ngayon po, sana po, huwag tayo po, ang 21 days na yan, sa bawat taon, pinipirma sa Pilipinas, pag nagpunta pa ito sa ibang bansa, yung po ang magiging guide lang natin. 21 days po yan. Okay? Sana maging guide lang natin yan, 21 days na yan, kasi pinirmahan talaga natin yan. Kasi pagdating po sa computation na nila, kung nakailang taong ka dito sa ibang bansa, nagiging iba na. Lagi lang iisipin natin, in 21 days, hindi na 21 days, pag limampas na sa 5 taon, 6 taon, iba na po ang nagiging benefits nyo, iba na ang kwintahan po nun. Kaya magtataka na lang po tayo, kasi wala po tayo expected, wala po nakakahula kung magkaano talaga ang makukuha natin. Sa panahon na po na mag-exit tayo, minsan wala po nakakahula na magkaano yung benefits ko. Pag nag-exit ako ng 5 taon, 6 na taon, 10 taon, wala po nakakahula. Kasi iba na po ang kanilang computation. Ang kaya lang natin computein, pag kayo po ay naka-isang kontrata lang. Naka 2 taon lang kayo, yun lang ang madaling computein. May 2 taon kayong, may 42 days kayo, plus yung end of service ninyo. Nakikita naman po doon sa aking video, kung saan sa nag-comment. Yun po ang kasiguran. Pero pag lalabas po kayo ng 5 taon above, wala na po tayong computation dyan na hindi na natin mahuhulaan kung magkaano yung benefits talaga natin may uwi. Ang dapat lang natin i-guide, ang kwentahin natin sa sarili natin, magkwenta din sa sarili natin na naka 5 taon ako, kung magbabase ka lang sa 21 days na sinasabi mo,
Kung halimbawa naka-10 taon ka, 21 days, 21 days, 21, 21, 21, yun ang magiging guide mo lang. Pero pagdating ng pag-exit mo, permanente yung computation mo na yan, hindi masusunod yan. Mas mataas pa makukuha mo. Pwedeng bumaba. Depende po sa inyong status kung naglagi kayo nagbabakasyon kayo. Pero para sa akin, kung makikibabase ka lang sa 21 days, mas mataas ang computation nila sa'yo. Kasi nga, after 5 years, 6 years, nagbabago benefits mo. Nagiging 30 days din a year. Yung sinasabi nila, may nadidinig tayo na pag nakalampas na ng 5 years above, 1:1 na. Ibig sa 1:1, sa isang taon, halimbawa, sa isang taon, 21, halimbawa lang, sample, 21, magiging, sa isang taon mo, magiging 42 days lang, 42 days na, sa isang taon, 42 days, kasi, 5 years ka na above 42 days ka na, 6 years, 6 years, above na ng 5 years, 21 days, sabi na lang nila, 1:1, isabihin 1:1, dadami, nagiging, sa isang taon, mayroon ka ng 42 days, 1:1. O kung naka-10 taon ka, 42 days, 42 days, 42 days, di ba, ganon po. Pero, wag natin speakin, pagdating ng final exit, bakit ganito ang pwedeng bumaba, pwede ding tumaas. Pero kadalasan po diyan, mataas ang ating benefits kaysa doon sa ating computation. Kasi nga, di natin alam kung paano nila kino-compute yan. Kasama na ang ating end of service plus yung ating yung mga sinasabi natin vacation ay yung vacation days natin na hindi natin na iuwi. Di ba? Yun po. Kaya para doon sa mga mag-e-exit, ang mahalaga po, mayroon po tayong benefits na mai-uwi, mai-take out. Yun po ang kahalagahan doon. Hindi yung sa ibang kumpanya po, wala sila na iuwi. Kahit 5 doleng kasi nga, yung ang company nila, ganun, ang policy nila. Yung policy na ng company nila, ganun lang hindi nila kaya magbigay ng benefits na ganun. Pero kung sa mga private, trabaho, mga company, tulad ng mga hospital, malalaking company, may mga company naman dyan na maganda magbigay. Katulad po sa akin, nandito ako sa private company ng hospital. Private po ito, na hindi po public. Almosa po. Ito, tulad sa akin, marami na po nag-umuwi na nakaka-uwi talaga ng benefits. Nakakapag-uwi ng, iba nga po nakakapag-uwi ng kalating milyon, more than pa. Kasi pag mataas na sila, pag lampas ka na sa, talaga, kung dekada ka na dito, mga 20 years ka na, 15 years. Pero depende pa rin yun sa iyong, kung hindi ka kumukuha ng iyong benepisyo. Tuloy-tuloy, nakapundo lang, hindi ka kumukuha kahit ilang taon, di ba? Pero pag kumukuha ka, siyempre nababawas doon sa iyong benefits yun. Bawa kumuha ka ng 3 taon, kumuha ka ng 5 taon, mababawas po yun. Hindi na, pagtataka ka na, pagdating ng bakasyon, bakit ito, pag-exit mo, bakit ito lang? Kasi nga, kumuha ka. Pero mayroon po dito sa amin, kumuha siya, hindi siya kumuha. Kasi sa loob ng, siguro 20 years siya, malaki na i-uwi niya. Hindi natin alam niya kung magkano, pero malaki. Kasi nagpaano pa nga siya, nagpakain pa dito sa company. Talaga kasing pakain talaga. Diba? Siguro, sabihin na lang natin, sabi ng 1 million, kalating milyon. Kaya, siyempre, hindi yan nagalaw yung benefits niya, hindi yan na kumuha kasi nga, may trabaho siya. Tapos yung pamilya nandito din, kasama niya pamilya niya sa hanap buhay. Yung pamilya niya, may mga anak niya, may hanap buhay din. Siyempre, paano magagalaw yung benefits niya? May trabaho siya, may mga anak niya, magaganda trabaho, nurse. Diba? Ganun lang po yun. Kaya po, huwag natin magbabase na hindi nagagalaw yan yung mga benefits natin, ng mga ganyan, na pag nagbabakasyon tayo, nagabawas yan. Nag-a-appear na lang pagdating ng araw dyan, pag nag-exit tayo, doon na po natin nalalaman yung ating benepisyo. Ang mahalaga po mayroon. Okay po. Ito lang po ang akin na lagi lang po tayo mag-iingat. Dito lang muna yung aking vlog. Putulin ulit natin. Kung mayroong mga tanong po natin, i-message nyo lang po. Huwag ko tayo mahiya. Gagawin ko, sasagutin ko ng apit ng aking makakaya. Thank you for watching.